Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So the wait is over dahil inilabas na po ng TV5 ang kanilang Christmas Station ID for this year na talaga namang pinasaya ang mga Dabarkads natin dahil sobrang dami po nilang exposure. Mula sa mga singing queens hanggang sa mga Itbulaga hosts, kasama din. Parang hindi ko nakita dito yung mga clones natin, since nakakontract na din naman sila sa TBJ Production or kakapirma lang din kasi ng mga clones natin ng contract nung ginawa po ang CSID na yan ng TV5. Hindi ba po sila under ng TBJ Production? And nakita din natin na marami ding sponsors ang CSID ng TV5 na sa 23 advertisement ito. Grabe parami po ang mga nagtitiwala sa TV5 simula nang lumipat ang Dabarkads natin dyan. Mas lalo silang naging matunog, lucky charm talaga nila ang Dabarkads at ang TBJ na haligi po ng Itbulaga. Tunay nga naman na walang patid ang Paskong kapatid. Samantalang puspusan pa din po ang pagre-rehearsal ng mga clones natin for concert nila na magaganap bukas, December 3, 2025, syempre. So bukas na yan, isang tulog na lang po at masasaksihan na natin ang first ever concert nila. At sa naubusan po ng ticket may remedyo pa dyan. Ang sagot, walang iba kundi po ang VIP Pass mga Kadabarkads. At for laptop or computer user, pumunta po kayo sa youtube.com at Itbulaga TBJ. At for cellphone tablet users naman, pumunta sa YouTube app, i-log in ang inyong YouTube account, pumunta sa Itbulaga TBJ YouTube channel, i-click ang subscribe at join button. So for Android user, 199 lang yan. At for Apple users naman, 249 pesos lang. Mapapanood nyo na po ang concert ng clones natin dahil meron na po kayong VIP Pass, okay? So be our VIP Pass mga Kadabarkads. Wag na wag nyo yan palalampasin. Samantalang dalawang clones naman natin, Jerome Ibardome and Roel Carino, ang nag-audition sa harap ng mga pihikang mga hurado. Makapasa daw kaya sila? So ito po ay joke-joke lang naman pero nakakatuwa po dahil yung mga hurado na yan mga co-clones din po nila. Habang kunwari nga po nag-audition itong si Jerome and syempre si Roel Carino mga Kadabarkads, ang sasaya po nila dito, nagtatawanan sila na para bang totoong mga judges itong nasa harapan nila. Nakakatuwa talaga yung samahan ng mga clones natin kasi syempre parang magkakapatid na sila nang mabuo sila sa Itbulaga. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging latest vlog ni Nanay Christopher Mina kung saan mariin niya pong sinabi na ayon sa kanyang nasagap, napapagurin daw si Anjo Eliana ng mga Dabarkads natin dahil kasado na daw ang individual na kaso na isasampa ng mga Dabarkads. Sinimulan po ni Anjo, di ba, kay Tito Soto, Jose Manalo, Alan Kay, Maine Mendoza, and Alden Richards kasama din, di ba? Si Raisa May Dizon at ang iba pang mga Dabarkads na may asawa, wala daw siyang ititira na may asawa sa Itbulaga sa mga papasabugin niya daw na sekreto. And also si Pia Guanyo pala, sinama niya din. Nako, napakarami nito mga Kadabarkads. Since individual nga po ang pagsasampa ng kaso, lahat kailangan niya pong ma-attendan ni Anjo. Pag mayroon daw hindi ito na-attendan dyan kahit isa, ang kasunod daw nun ay warrant of arrest na. Kaya pala nananahimik si Anjo. Siguro nakarating na din sa kanya ang mapait na balitang ito. Grabe din kasi yung mga pamamahiya niya sa mga Dabarkads, Kaya deserve niya yan. Hindi po biro ang individual na pagsasampa ng kaso. Talagang mapapagod siya nito. At hindi lang yun mapapagod din yung bulsa niya noon dahil sa milyon-milyong danyos na ibabayad niya sa mga pamamahiya niya. Actually, wala pong halaga yung pamamahiya, 'di ba, sa publiko. Kulang pa yung milyon.
walang katumbas na halaga ang ginawa niyang pamamahiya. Ganyan na ganyan din po yung sinabi ni Bossing Vic Soto, di ba? Ganyan yung linyahan ni Bossing Vic nung time na nagsampa siya ng kaso laban kay Daryl Yap dahil nga doon sa Pepsi Paloma na movie. Parang milyon-milyon din po yung binayad ni Daryl Yap dito kay Bossing Vic Soto. Tapos ang sabi ni Bossing, actually kulang pa nga ito dahil wala nga daw pong katumbas yung pamamahiya na ginawa sa kanya ni Daryl Yap at maging sa pamilya niya, maging sa mga anak niya po na mga bata pa, apektado rin. Kay Ma'am Pauline Luna Soto na apektado rin at nakakatanggap na ng pagbabanta. Yung milyon na yun, hindi yun sapat sa pamamahiya. Kulang pa yun. Wala pong halaga yung pamamahiya sa publiko. 'Di ba? Kasi damage has done na. Syempre, hindi na yan makakalimutan ng mga tao. Yung pera lang yan Pero pag-usapang, alam nyo na, pamamahiya na at inilalabas na yung kung ano-ano na wala namang katotohanan, syempre, hindi yan matatanggal sa isipan ng mga tao. So, gantong-ganto rin ang mangyayari kay Anjo Eliana. Ang dami niyang inilabas na mga nakakahiya po, 'di ba? Na mga pasabog sa mga Dabarkads natin, hindi lang kay Tito Soto hindi lang kay Bossing Vic Soto, hindi lang po kay Boss Joey De Leon, kay Jose Manalo, Maine Mendoza, Alden Richards, sobrang dami niya pong nasagasaan dito mga ka-Dabarkads. So ilang Dabarkads yung individual na magsasampa po ng kaso. Talagang mapupudpud nga naman yung sapatos ni Anjo Eliana dahil sa mga individual na ipapataw sa kanyang kaso ng mga Dabarkads natin. Hindi po ito isahang kaso lang, individual. Kung sino yung mga binanggit niya, mga siniraan niya po sa publiko, sa social media, yun, isa-isa po yun na magsasampa ng kaso. So, anong kaso yun? Alam nyo na po yun, defamation, slander, and syempre, cyber libel. Actually, isa lang din naman yan. Pero yan mga ka-Dabarkad, sobrang bigat po ng kaparusahan yan. Pwedeng makulong ng 2 years hanggang 12 years. Tapos may bayad ka pa na piyansa. Hindi naman piyansa, parang bayad danyos yun sa pamamahiya mo sa mga Dabarkads natin. At ang magdedesisyon po nun ay korte. Korte po magdedesisyon nun kung ilang milyon yung ibabayad mo sa mga Dabarkads natin. So, eto yung isinasabi natin, di ba? Hindi niya to naisip nung time na nag-e-enjoy siyang masyado sa pagkuha ng mga gifts na sinesend sa kanya dito sa TikTok. Di niya naisip na mas malaki pala yung kukuhanin at ibabalik niya dahil sa mga taong nasagasaan niya po dito sa kanyang mga paninira. So, sabi nga, think before you click. 'Di ba? Mag-isip ka muna bago mo gawin yung mga ganyan. Mga Dabarkads pa naman, malalaking tao yung binangga mo, Anjo. Kaya pala nananahimik ka ngayon, ha? Siguro nakarating na din sa iyo yung masamang balita, yung mapait na balita. Kaya tumatanggi ka na rin sa mga pa-interview na inaalok ng mga reporter. So, anong masasabi ninyo dito, mga ka-Dabarkads? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.